Ina siya maayong buntag. Maayong buntag. Hallelujah. Praise the Lord. Pila sa inyo hadre excited sa pulong sa Dios karong buntaga? No, Marginay man, are you excited for the Word of God this morning? Are you excited to receive, experience, and be transformed by the Word of God this morning? Amen. Hallelujah. Palakpakan nato sa Lord one more time. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pila sa inyo rin na-experience ninyo ang presensya sa Diyos? Lamig kayo, magbabat ka sa presensya sa Diyos. Lamig kayo, mo experience sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Bisang uban sa tuwa, gigutom ta physically, na marag kutoy sa tiyan, na ay battle sulod sa tiyan. Ang uban sa tuwa, katugon pa. Ang uban sa tuwa, marag lamig mag-inihigda. But you know what? Pag naka sa presensya sa Diyos, it's enough. Amen? Mapuno ka, mabusog ka sa presensya sa Diyos. That's why, kung ma-miss out nimo ang presensya sa Diyos, ikaw ang lugi igsuon. That's why, don't miss out on the move of God. Don't miss out unsay para sa imuha karong buntaga. Amen. Hallelujah. Padayon ta sa itong topic igsuon, more of you, less of me. Ina ang imuha kapal, more of God, less of you. Ina siya, pikas tupad nimo. Ina tubanga sa imong pikas tupad, ina siya. Hallelujah. Ina siya, more of God, less of you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, I want to bring you in a scripture where diri ko gidala sa Ginoo. Hallelujah. In Judges chapter 6, I want to bring you in the life of Gideon in Judges chapter 6 verse 2. Judges chapter 6 verse 2. Are you ready to read it with me? Amen? Okay, basahin na ito. Dungan na ito. Basa 1, 2, 3, go. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. My own strength has saved me. May God bless His word this morning. More of you, less of me. Sometimes sa kinabuhi, kinahanglan na to mabalik kung kay kinsa ta nabuhi. We live for God. And the reason why we are breathing is because of God. Ang rason nga nung nabuhi ka, ang rason nga nung naa ka, tungod na sa Ginoo. Ang tanan nga naa sa imuha, tungod na sa Ginoo. Ang tanan nga naangkon nimo, tungod na sa Ginoo. Ang tanan nga nakapot nimo, tungod na sa Ginoo. Kaya kung wala ang Ginoo igsoon, amot asa kahakaron. That's why sometimes it's good to kaya bitaw miracle ta, mabalit ta. Nga mabuhi ta mga igsoon. We are alive because of Jesus. Amen. Sa life ni Gideon mga igsoon, hallelujah. If you know the story of Gideon, nakita na to si Gideon, nagsugod siya sa humble beginnings. Yung family is the least of their clan, and Gideon was the least of their family. Nakita na to nga ang Midianites, grabe ang pagbuli sa mga Israel. At that time, in fact, Gideon was hiding. Hallelujah, silang harvest. Nagpasilong siya. Kaya every time mo harvest, mga bot ang mga Midianites, may manguha sila mga gipang harvest. And for many years, grabe ang pagbuli sa mga Midianites, aning mga katawan sa Israel. And now when the Lord called Gideon, remember mo itong verse, ingon niya dito, Gideon, a mighty man of valor, a mighty man of warrior.
Wala pa na imong warrior si Gideon, pero na declaration siya na mahimo siyang warrior. Amen. And now fast forward. Hallelujah. Here comes Gideon versus 120. Kung di ko masipyat, 120,000 men, 125. Please correct me if I'm wrong. Men of Midianites. Ginatubang karon ni Gideon with this 32,000 men. Kung tan-awon nimo sa physical, it's unfair. Tama? Dili siya patas. Amen. It's unfair for the side of Gideon. Unfair kaya siya sa part nila Gideon. Pero nga naman, nga bisan pa o unfair na sa part nila Gideon, bisan pa o mas gamay ang number nila Gideon, nga nung naamaning Judges chapter 6, verse 2. Nga ni anak si Jesus, you have too many men. Hello. Amen. I want to tell you, brothers and sisters, nga si Lord, ang Ginoo, lahi ang iyahang calculator. Ang calculator ni Lord, dili para sa to ang calculator. Sige naman, ang gamay sa tuwa, daghan na si Ginoo. Ang daghan sa tuwa, gamay na si Ginoo. Hello? Remember when Jesus multiplied the bread and the fish? Gamay para sa tao, pero daghan tibangan sa Ginoo. Amen. Pag-abot kay Gideon, daghan para kay Gideon. Gamay para kay Gideon, pero daghan at tibangan sa Ginoo. Daghan na kaya Gideon. Lahi magud ang calculator ni Lord mga igsoon. Lahi siya mobilang. Hello! Amen! Good morning mga igsoon! Hallelujah! Lahi ang calculation ni Lord. And why is it that God would tell Gideon nga Gideon daghan ra kayo mo? Ug niya na siya that I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Mura pagkaingon ka na, advance na kayo mag-isip si Lord, wala pa gani. Di ba? Mura pagkaingon, grabe Lord, grabe po ka mo judge, magkadayon Lord. Wala pa gani, niingon na ng kadayon nga, my own strength, magpusigar po ang mga Israelites. Umingon sila nga, my own strength has saved me. Ganong maingon na ako, hallelujah, nga nakabalo si Lord sa tanan. Why? Because God sees every motives. I will give you a verse in Genesis chapter 6. Tanaw to Genesis chapter 6, verse 5. Hallelujah. Sa sinugdanan pa lang, kabalo na ang Ginoo unsa inaasa kasing-kasing sa tao. Ngani ana siya dre. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Kabalo na ang Ginoo igsuon unsa ang nasa imong kasing-kasing. Amen. Wala pa na to gihimo, kabalo na si Lord. Doon alam na po ni Lord, wala pa nahimo ang battle between Gideon and the Midianites. Kabalo na rin si Lord. Alam na kita. Hello? Kailan ako ninyo?
Muna niya ang Ginoo kay Gideon, daghan na kayo ng Gideon. Nagsalig na kayo mo sa inyong number. Hallelujah. Nagsalig na kayo mo sa unsay kaya ninyong himuon. You are too many, Gideon. Hallelujah. Amen. Unya kung tanaw na ito nigsuon, what happens next? In Judges chapter 6, verse 3, tanawa ko sa gihimo ni Lord dere. Now announce to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So 22,000 men left, while 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, there's still too many men. When Gideon thought, okay na ni, ang Ginoo, daghan pagid kayo na Gideon. Jismil, marang daghan pa kayo na. Kisa sa inyo ha, 10,000 compared to 100 plus thousand men, mas labaw nga na unfair na na. But you know what? Sa inyo ni Lord, it's still too many. Hallelujah. Sa itong series, more of you, less of me. More of you, less of me. Hallelujah. I believe today, this morning, church, God is removing our pride. Ginatangtang sa Ginoo atong pride, ginatangtang sa Ginoo atong mga garbo, ginatangtang sa Ginoo ang mga naa sa atong hunahuna that may cause to hinder the move of God in our life. Are you here? Amen. Tanawan niyo, salita po. Take them down to the water, and I will thin them out for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. In verse 5, so Gideon took the men down to the water. Then the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues as a dog laps from those who kneel down to drink. Ang mga marang nag-inom na marang sama sa iro, ilahi sila, ano siya, 300 men of them, or 300 of them, drank from the cup hands, lapping like dogs, and the rest go down on their knees to drink. Ako ba, nag-inom nga, nakaluhod. Ako ba, gamit ang ilahan, ba, ilang gitos mo ilahan na wong sa tubig. Ako ba, gamit ang ilahan kamot. In verse 7, the Lord said to Gideon, with the 300 men that lap, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. Kita na to ang gihimo sa Ginoo. Ang first na gihimo, ang tanang gimingaw, ang tanang kaulion, paulion. Kinsa gimingaw sila ang mga asawa, paulian. Gimingaw sa balay, paulian. Ang mga talawag, paulian. Hagoy, kadaghan manig talawan. Amen. Abi ni Gideon, isog na tong mga tawaganin, nahdilig. Abi na okay na to. Gipainom lang tubig na disqualify. Unsay issue dito? It's the cravings. Ang craving. Hello? Amen. Pag nandun pa yung craving ng self, baka yun yung dahilan ma-disqualify po tayo. Are you here? That's why I will leave you, hallelujah, not leave, pero musugod taan niya ako ang first point na ako. Point number 1,
as long as there's still room of self, God cannot fill you. Point number 1, hangtod sa naapay lugar ang kaugalingon, dili og dili ka mapuno gyud sa Ginoo. In order for God to fill you, you must empty yourself. Look at this. Next. Hallelujah. God can only fill an empty vessel. Ang mapuno lang yun sa Ginoo, katong, hallelujah, nahimo empty, nahimong bakante para sa presensya sa Diyos. Mangutana ko karon sa inyo at church, the moment ba manalhin mo diri sa church, did you empty yourself for the presence of God? Amen. Inyong banggi. Hallelujah. Gi, usapay sa SMT? Ha? Ansa ba? Ha? Walay sulod, no? Usa ba? No? Murag imuhang gibo ba imong kaugalingon? Gimong hawang ang imong kaugalingon para sa presensya sa Ginoo. Amen. Kay basi ang hinungdan nga dili ta mapuno sa Ginoo tungod kay we are full of the world. Monday, Tuesday, Wednesday, kipuno na ito ang kaugalingon sa kalibutan. And then, pagka Sunday, we're expecting God to fill us. Amen. Monday to Friday, na puro ka reels. Punya mo expect na pagka Domingo, punon ka sa Ginoo. Hello. Amen. Remember this. It's the time sa woman, the widow, in 2 Kings chapter 4. Hallelujah. I know you are familiar with this story. Verse 3, Elisha said to that woman, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your son. Pour oil into the jars, and each is filled, and put it on one side. And verse 5, she left him and shut the door behind her, and her sons, they brought the jars to her, and she kept pouring, sige siya bobo, sa jar. Hangtod sa nai supply sa jar, hangtod sa nai supply sa empty jars, na ako'y supply sa oil. Doon sa iyo sila siya, don't just ask for few. Why? Because as long as there will be an empty jar, there will be an abundance of oil. Pero sa nita mo rin, when all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Kanus niundang ang pag-flow. Katungwa na vessel. So dili na niya makita nagsoon, hangtod sa naay empty vessel, naay flow. Naay pagpuno. Hello! Amen! Doon sa time ni Gideon, nga hangtod ginapay na bilin sa self, God cannot use the people, the Israelites, and Gideon laban sa mga Midianites. Why? Because napay self na bilin. Remember, usay gusto mo itabo ni Lord? Usay gusto mo itabo? Kinahanglan mawala ang garbo. So, hangtod na hinapay na bilin nga self sa tuwang kinabuhi, God cannot use us. Hangtod sa napay self
na believe, God cannot fill us. So if you want, ginahan mo, gusto mo nga nahimo ng Ginoo sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, kinahanglan mapatay ang imong self. That's why mutingon ni Jesus, if you want to follow me, take up your cross and follow me. You have to die daily. Die to self. Amen. Pungutan na karon, buhi pa ba ang imuhang self? Buhi pa ba ang naa sa sulod? Hello? Amen. The oil stopped flowing the moment gani undang pod, nahurot pod ang vessel. That's why if you want to encounter God in your life, you must become an empty vessel. Empty me, Lord. Empty me. Mutong gikanta na to ganina nga, more of you, less of me. More of you, less of me. Lord, hangtod sa napay mabilin nga ako. Tangtanga, Lord. Dili lang ka magbilin ka og 1%. Lord, imuha ang 99.9. Ako ang 1%. Or 0.1%. Dili pwede ana igsuon. Hello? Amen. Kinahanglan, you must be willing to let go of yourself. Let go of yourself. Let go of yourself. Inang tupad, let go of yourself. Hallelujah. In Psalm 81 verse 10, usay ko diri, I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt. You say ito, open your mouth wide and I will fill it. Yung pa nila, don't talk when your mouth is full. Kung puno imong bakba o pagkaon, maka-abri pa kasi imong bakba. Listen. So how do you open your mouth? You open your mouth when your mouth is empty. Come on. Amen. So kinahanglan na ay pagka-empty sa tong kaugalingon before God can fill it. Sige takampo, Lord, pull ami, Lord God. Lord, pull na ang pamilya. Lord, pull ami. Hallelujah. Ang mga negosyo. Lord, pull na. Sige kang declare o pagpuno gikan sa Ginoo, but you are not willing to empty yourself. Usa ang pagpuno ni Lord. Magsikita ka, Lord, please, Lord, fill us, Lord. Fill this church. Usa ang pag-fill ni Lord. That we are so full of the world. We are so full of kanang mga negative. We are so full of the wrong things, bad things sa itong kinabuhi. We entertain bad things in our life. Paon sa tamapuno din sa Ginoo. Amen. You must empty yourself. Amen. Hallelujah. Look at this. In 1st, 2nd Kings chapter 4, balik ta. Hallelujah. Sa life ni Gideon. During that night, the Lord said to Gideon, get up, go down against the camp because I am going to give it into your hands. If you are afraid to attack, go to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying afterward, and you will be encouraged to attack the camp. Pila ang nagaling kay Gideon? 300. So, what would Gideon feel that time na 300 na nabilin siya ha? O niya 120,000 something ang lahang halapan. Kabalo mo sa ratio, alam like so on? Ang ratio is 1:400. One army of Gideon is equals to 400 Midianites. Tabangal ka o 400 katao. So, call ka?
Hatagan ka og 1 billion. Musukol kag 400. Maski pag na kay armas siguro, di gyapon ka makasukol ang 400. Hello? Amen. That is unfair. That is impossible. Hallelujah. Pero look at this, what happened. Basahon nato sa Bisaya kay nindot kay version sa Bisaya. Hallelujah. Sa verse 13, sa dihang dito sila ni Gideon, may natunggan silang duha. Usay gimo ni Lord sila ha? Usay instruction ni Lord kay Gideon. If you are discouraged, go to the camp of the Midianites. And matunggan nimo on silang gisgutan dito. O once matunggan nimo ang ilang gisgutan, may courage ka sa imong kaugalingon na atake sa mga Midianites. Ana si Gideon, mao ba? Unsa kay laro to? Hallelujah. So giuban niya si Pura. Lakaw sila ito sa camp sa Midianites. O karon niya sa diri karon sa dihang dito na sila si Gideon, may natunggan silang duha katawo nga nagistoryahanay. Miingon ako sa bro, nagdamgo ko, ana siya. Nagdamgo ako nga may pan nga barley nga miligid paingon sa atong kampo o naigo niini ang usa ka tulda. Hallelujah. Sa klaseng pan ni Igsoon. Sa klaseng pan ni dili basta-basta klaseng nga pan ni. Ano siya? Unya, natuwag ang tulda o nahapla. Kiyaw. Gibisaya agad na ako para mas klaro. Isang tang ako nagbasa, nahimot ko, kung ako si Gideon at that time, aging siguro kong katawa ba? Noon sa mga mga tawhanan ni Kuya, walig danggoy. Kamu, nagdanggo na mong mga pan. Kamu nagpasting, nagdanggo mong mga pan, nagdanggo na mong mga pagkaon, no? Pero wala pa mo nagdanggo nga, naligitan mo pan. Ha? Kuya, kay danggo, may kanaman ang danggo, naligiran sila o tinapay. Ang ilahang tent na hapla o si klaseng tinapaya na isuon. Hallelujah. Amen. Ug amazing kay si Lord, kay nga naman, kipadad-an gihapon silang interpreter. Diba? Wala naman si Joseph at that time. May na lang, kaya nga naman, na-reincarnation ni Joseph, taga-Midianites, interpreter sa dangko. Tanawan niyo mo si Lord, ha? Pag si Lord mag-provide, pag si Lord gani maghatag og word sa imo, ha? Hallelujah. Bisan ang enemy, gamito niya to confirm His word. Gamiton sa Ginoo ang kaimuhang, hallelujah, ang kaaway to confirm His word. Hallelujah. Ora ko sa ingon din sa isa, ano siya? Na! Ano siya? Na! Hatay na rin! Ano siya? Sa ingon niya, wala tayong laing di pasabot niya ito kundili ang espada ni Gideon. Pero kalayo, tinapay na himong espada. Tanawa si Lord mo hingsoon. This is not just man-made. Dili rani guni-guni sa usa ka sa sundalo sa Midianites. It is God Himself. Hallelujah. Mo inigamit sa mga duha ka sundalo sa mga Midianites to reveal to Gideon kung saan nahitabo. Amen. Tanawa niya. Ana siya diri. Wala na ilang ipasabot niya ito kung dili ang espada ni Gideon nga Israelon, ano siya, nga anak ni Joas, padapon siya sa Diyos, batok sa mga Midianhon o kanakong tanan. Kung ikaw Midianites, kung ikaw sundalo sa Midianite, una nga sa
tarong nimo na pag-iisip, mo interpret na ka og butang na makadawat sa imuha? Mo ingon ba ka og butang na makadawat sa imuha? Kaya di ba kung kita mo student, di ba, it's always karabitaw in favor of us. Pero dili kung makaingon na si Lord, maoy ni nikigstoryahan kay naman. Even ang Midianite, ang word na niduwa siya Baba is against them. So dili lang ni guni-guni una-una sa Midianite soldier, kundi it is from the word, comes from the word of God. Amen. Hallelujah. Tunaw na ko ni. Point number 2. When there's less of self, faith rises. Kung, hallelujah, mubos ang kaugalingon, musaka ang ato ang pagtuo. When self, hallelujah, becomes less, our faith rises. Usa sa mga hinungdan nga nang usahay daghang tagkabalaka, daghang tagpagduha-duha tungod sa ato ang self. Daghang tag mga what if? What if inaning mahitabo? What if dili inaning mahitabo? What if mali? What if dili i-provide? What if naatay mga what if kay naatay kahadlok sa tong kaugalingon? That's why God told Gideon that if you are afraid, go to the camp of the Midianites. Of all the place nga pagtuon si Gideon, nga naman sa kampo pa sa mga Midianites. O sa kadaggang lugar nga i-reveal ang word dito pa sa camp sa enemy. Because when there's less of self, our faith rises. Pag mamatay mo yung sarili, yung self, saka po aakyat yung faith natin kay Lord. Amen! Si Peter, tung time na nangyari sa kay Jesus, Lord, if it is you, let me walk on water. Nakalakaw siya sa tubig. Pero kanus-as siya, nga nagsugod o kaunod, katong time na naglantaw siya, nga mas taas ang balod, kaysa sa Ginoo na tawag sa iya. The moment na nakita niya, mas taas na mga balon kung patulong siya kaysa sa si Jesus, nga niubad siya, dito siya sugod o kaunlod. So meaning, ang hinungdan nga nung maunlod ka, dili ang church, dili ang pastor, dili ang leader, dili ang tao, kinsa man, ikaw ra gihapon. Kung nag-backslide ka, ayaw pasangin si pastor. Ayaw pasangin niya yung leader, ikaw ra gihapon. Nganong naluya ka, ayaw pasangin ng ibang tao, ikaw ra gihapon. When you look at yourself, ako, dira ka sugod og kaunlod. But when self becomes less, your faith will rise. Mosaka ang imuhang pagtuo. Can I hear amen? Pwede ba palakpakan ako sa Lord? Hallelujah. Next, another dream. The dream was revealed after they become less. Tanaw to igsoon sa life ni Gideon. Kanos ag-reveal ang dream? Katong time nga gamay na lang sila. Wala ag-reveal kay Gideon tung daghan pa sila. Wala ag-reveal kay Gideon katong naapay 10,000 na bilin. Gi-reveal kay Gideon, hallelujah, ang dream. Katong naanay pressure, naanay tension. Try to imagine if you are in the position, in the situation of Gideon. Ibutang daw imong kaugalingon kay Gideon, unsa ka imong bation? Mahutan na gani kang Jude, kulbaan naman gani ka. Mahutan na naman gani kang bugas, kulbaan naman gani ka. Moingon naman gani mong anak nga nanay bayronon sa eskwelahan, makulbaan naman gani ka. How much more kung ikaw nasa kahimtang ni Gideon? Di pa ka mabuang ka?
Hallelujah. Amen. Mong bitaw na dapat sa Kristohanon na atay mental toughness uban sa pagtuo. Because if you are not tough mentally, hallelujah, mga pot yung kaglangaw. Ano mga pot kaglangaw? Kay mabuang ka sa mga pagsulay na ning kalibutan na. Amen. Kung ikaw nasa sa kahimtang ni Gideon, mabuang gid kay suon saon nimo pagsulbad ang problema, ha? Oh, pagkatahan ko karon sa inyo, kung kamo si Gideon, unsaon ninyo pagsulbad? Give me another solution. Tagay ko, kanang mga strategies dire, mga maayo mo plano. Give me another way on saan pagtawag ni Gideon sa mga Midianites. Tagay ko, best plan. Hello. Katubag, no? Kaya nga naman. Plano pa lang gani this year, maragwa mo kayo may plano. Plano, pastor. Kami plano sa kaya na po, pastor. Baka anak ka ba, no? Bunday kayo kung kabalo kayo sa may tabo 5 years from now. Kada pakahang pildihon ang pila ka po mga sundalo. Kunya kabalo ka ning kay Gideon nigsuon. Sipyat lang, gamay sipyat lang ni Gideon, purot ng Gideon sila tanan. Kung wala lang naminaw si Gideon sa instruction, isa lang ka instruction ni Lord. I believe, kung wala naminaw si Lord sa first instruction kung wala naminaw si Gideon sa first instruction ni Lord, patay silang tanan. Maskin pag gi-obey ni Gideon ang first instruction, pero wala siya naminaw sa second instruction, patay gyapon silang tanan. Hello, amen. Maskin pa og 300 na lang ang nabili, pero kung wala gyapon naminaw si Gideon sa instruction ni Lord, nga panglabay inyong sundang, ilesa og jar, og trumpet. Hallelujah. Ang mga kaluluoy katong nagpulaw, gipahait ang ilang sundang. Namo gid nagpulaw dito, gipahait ko lang sundang. Kanya pagkabuntag niya na si Gideon maging suon, katong sundang ato lang sa ipanglabay ha. Mga kaluluoy, hallelujah, praise God. Unsa na pud ni? Pakatagan sila og mga jar. Anin jar unsa man ning jar? Sir Gideon, unsa man himo na to ani? Ambot lang pod. Panglapay, ipangpokpok sa mga Midianites. Uban dito, ikaw sundalo ka ni Gideon nagsuon, makatawag gid siguro gid mo ba, no? Makala gid siguro, tanawanan nga gid siguro kung ano. Tanaw mo sa jar, tanawanin mo ani. Unsa ko minato ni ron? Wala tay shield. Wala tay sundang, wala tay spear. Ang gihatag sa tuwa, unsa man to? Just a jar? Just a trumpet? Hello? Kaya kung wala naminaw si Gideon, patay yapon silang tanan. Hallelujah! Amen! Wala diri na masabtan, hallelujah, that the time the dream was revealed, kato ng time na grabe nag-tension sa life ni Gideon. Grabe nagkulba. Tanawan mo niya, sa panahon na grabe kulba, usahay dito mo reveal si Lord. Dito talingon, Jireh will manifest Himself. Kapag mo, Jireh? Unsa Jireh? Dili na inyong hangpan ha, inyong silingan. Dili inyong ante. Jireh is, hallelujah, God who provides. Naka sa grabing pagkinahanglan, mukanta lang ka, Jireh will manifest Himself. Balik-balik ko natin mo. Hallelujah. Jireh will manifest Himself. Look at this. Next.
Hallelujah. Sometimes God will use your lowest situation to reveal to you your greater destiny. Gamiton sa Ginoo ang imong kalisdanan, gamiton sa Ginoo ang mga trahedya sa kinabuhi, gamiton ni Lord ang mga balatian, gamiton sa Ginoo ang mga challenges to reveal His great destiny in your life. Tingala ka itong the moment, grabe o bayro na dito ni-reveal si Lord. Tingala ka, itong grabe pagsulay dito ni-reveal si Lord. Tingala ka, itong grabe mga bayro nun dito nag-reveal si Lord. Ito nang inahanglan kang provision, dito ni-reveal si Lord. When you are facing test, dito ni-reveal si Lord. Ito nang natubang kang challenge, dito ni-reveal si Lord. Why? Because sometimes God will use your lowest situation so that He can reveal the destiny ngayang giandam sa imuha. Can I hear amen? The life ni Gideon, kung kano sa pinaka-lowest situation ni Gideon, dito gi-reveal ang dream. Woo! Amen! Don't give up, my son! Ayaw undang! Why? Because God is about to reveal it in your life. Mga single diri, sama na ako. Don't give up. Kay i-reveal na ni Lord. Amen. Ayaw mo pagdali, mga igsuon. Ano man, it's better to wait long than to marry wrong. Ilusod ka ayaw, kung halimbawa magdali-dali taon niya, last part, mag-abot ang tanan, magpa-counseling. Pastor, hallelujah! Di ba? Oh. Next month, February nga to ang sa series na to next month. Mabala na to sa itong series next month to. Kaya February na, it's very interesting. Hallelujah! Tanaw na to riha, kung asa imong lowest situation sa imong life, usahay, dito mulihok si Lord. Dito mo provide si Lord. Usay, muduot pag yun, mag-anam-anam pag ikaduot, manam-anam pag ikalisod. Hallelujah! Remember, bitaw sa kinabuhi, hindi na ako balik-balikot, pero kung sa time, dito kay Papa, grabe gito. In our lowest situation, God provide. In our lowest situation, God answered. Wala makagabalo sa pinaka-lowest situation mo, dito mo tubag si Lord. Dili sa pinaka-top, dili sa pinaka-nindot, dili sa pinaka-hayahay sa kinabuhi. Nitubag si Lord kung kano sa mo, ito'y pinaka-baba sa imong kinabuhi. Hello! Amen! And God will use people to confirm His word. Amen. Hallelujah. Katong nag-expect gikan kay Lord, mapalakpak gikan kay Lord, para kay Lord. If you have great expectation, this 21 days prayer and fasting, if you expect God to move, if you expect God for miracle, if you expect a great destiny, hallelujah. Doon sa Ginoo with great expectation. Lord, I am expecting for greater things. I am expecting for greater things. Hallelujah. Look at this. It's a time ni Elijah. 1 Kings chapter 19. Kung sa ingon dito. Hallelujah. Anadri. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Verse 14, he replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me." Kanina tayo nagtago-tago si Elijah ay gusto siyang patso. Or he thought na ang tanang mga prophets, ang tanang ng mga tarong, mga righteous people in Israel, patay na tanan. Nagtago si Elijah, handok siya. In the lowest situation ni Elijah, gipangita siya ni Lord. Elijah, bakit ka andito?
Una ayaw mo backslide, kaya nga naman, pangitaon mo ni Lord. Balong, anong naamang ka diri sa bulangan? Joy, anong ka-date man ka? Wala ba problema, date na, okay lang na. Kaya hindi na ka masimba ka. Anong naamang ka diri? Mangita ko biya ka ni Lord? Kaya dili na ka masimba? Dili lang si pastor ang mangita sa imo ha. Pati si Lord, pangitawag ka ni Lord. Kaya dili na ka ba, dito na ka sa bilyaran, dito na ka sa paway kabayo, sa peryahan, lahin-lahin mong kauban. Mangitawag biya ka ni Lord, umana si Lord sa imo ha. Ano na amang ka diri? Amen. Unsa imong itubag? Yan. Muna ang giingon ni Lord kay Elijah, Elijah, why are you here? Why are you hiding? Ang giingon ni Elijah, nahadlok siya. Kay patyon siya. Ano? Look at this. Unsa ingon ni Lord kay Elijah? In verse 15, the Lord said to him, in the lowest point of the life of Elijah, yung sa ingon ni Lord kay Elijah, go back the way you came. Balik na daw og simba. Balik na daw sa nesting. Ganong dugay na kaway nesting. Ganong dugay na kawalay Bible study. Watin atin. Ganong dugay na kaway atin ang prayer. Ikaw ni Lord, go back. Balik na. At look, hindi ko, Lord, umulan ako. Ang sayo ni Lord, balik na. Ang sayo ni Lord kay Elijah, go back the way you came, go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. Also, anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel. And anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah to succeed you as a prophet. In verse 17, Jehu will put to death. Look at this. Ang declaration karon, ang patay kay Elijah, na anay gi-anoint si Lord para mapildi ang mga tawana. Jehu will put to death, ana siya rito, any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. But pasabot way mahibilin, pildi ang tanan nimong kalaban. And verse 18, kung sa ingon ni Lord dere, yeah! Hallelujah! Abi ni Elijah, wala na'y nabilin. Abi niya, wala na'y mga prophets, wala na'y righteous people. Pero sa ingon ni Lord, yet I reserve 7,000 in Israel. Hallelujah! All whose knees have not bowed down to Baal, and his mouth have not kissed him. Yung akala mong wala, pero meron. Yung akala mong tapos na, pero hindi pa pala. Yung akala mo end of the line, pero meron pa pala. Hallelujah! Abi ni maghurot na, pero napadigiandam si Lord. Many times, no? Hallelujah. Many times, itabo ni sa kuha, abi na mo, wala na yun. Wala na yun. Pero pag tingala na lang ka sa mga daan ni mo ng mga bag, sa mga daan ni mo ng mga kwan, wala naman, ito'y 500 pa diri. Oh, praise God! Tingala ka. Hallelujah. Kung abi ni mo walang-wala na, pero dito, nangita o dito nag-provide si Lord. Inana ka mayon ng Ginoo igsoon. Karon pa ka mahadlok. Amen! When there's less of self, your faith rises mo sa aka imong pagtuo. Kaya nga naman, gamiton ni Lord ang pinaka-lowest situation sa imuhang life para tubagon niya ang imuhang mga pag-ampo. But encouragement ako sa inyo, igsoon, ayaw mong undang pagpakalagad sa Ginoo. Ayaw undang imo itupad, ayaw undang. Ayaw undang. Kay naigiandam ang Ginoo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Last. Kapit ang moment. Faith
is clarity in the Spirit. Do you believe in that? Your eyes couldn't see it. Your mind couldn't understand it. But your spirit knew it would happen. Kaya pagtuo igsoon, spirit to spirit na. Dili makita na sa mata, dili masabtan sa unahuna, pero sa espiritu, kabalo, nga mahitabo ni si mong kinabuhi. Your spirit, kabalo ang imong spirito nga kani mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Palakpakan nato si Lord, mga igsoon. That's why when self becomes less, your faith will rise. Your faith will rise. That's why in Judges chapter 7 verse 15, tanawon nato nang sinitabo karon kay Gideon mga igsoon. Let's see what happened in the life of Gideon. Bisaya gyapon ta kay ginahan ko sa Bisaya. Ano siya sa dihang nga dungog ni Gideon ang may tungod sa damgo. Hallelujah. O ang kahulugan niini dili lang damgo na dunggan kundi ang meaning. Amen. So kita na ay confirmation, not just a dream, but there is a confirmation of the dream. Amen. Usay gihimo ni Gideon, miyugbo siya sa pagdayeg sa Ginoo, unya nibalik siya sa kampo sa mga Israelon o giingnan niya ang iyang mga kauban. Usay niya, tana! Woo! Kari sa tana! Tingnan naman, mabot ang panahon sa imuhang life ng God. Tana! Na ay tana. Isa ka ba ng tana? Bisaya, other time siya sa tarana ba? Hello? Kung sa una, di ka kayong dili lang sa kamu lang, mabot ang point na muhala kag tana! Sa mga kwadri nga wala pa gasimbang bana, na pay pamilya nga wala pa gasimba, no, nga kuan mabot gyud ang panahon nga siya namingon tana. Kung nasilingan ninyo nga mo'y persecutor kayo, kuha na sa sunod, tana. Tana, pastor. Mabot ang point. Hallelujah. Na ay tana sa atong kinabuhi. Hallelujah. Kanang i-bless mo ni Lord, mga igsoon. Kung si Lord nagali, tubagon ninyo mga pagampo, i-bless mo ni Lord. Ay kalimot og tana sa inyong pastor, ha? Tana, pastor, Thursday tagta. Tana, pastor, pa, i-punong tani church. Tana, pastor, tanda, nana ng ibon, pastor. Ministry ta. Hello? Nagitana sa taong kinabuhi igsoon, wherein, usay meaning ang tana. That is your self-confidence. Na ikaisog sa kogalingon, o sa ingon niya diri, tana, kay gitugyan na sa Ginoo kanato ang mga medyahon. Hallelujah. Tana, kay gitugyan na sa Ginoo kanato ang mga medyahon. Kabalo mo? Samtang akong gibasa ni siya mga igsoon, na i-reveal si Lord sa kuha. Then, this is my point number 3. Hapit na dyan ko moment. Medyo nalapas ko sa time, pero hapit ang moment. Okay, pamunod na igsoon? Yeah? Total, para pa magsayo gihapon. Okay, makulimlim yung panahon. Hallelujah. Last point na ko. My last point is this. When God is in your backstage, breakthrough is in your stage. Breakthrough is in your stage. Pasabton ta mo igsoon, ha? Pasabton ta mo. Because this is the time after katong hitabo ni ana si Gideon tana that speaks of his victory. Sunod-sunod na dito. Nag-follow ang victory sa life ni Gideon. And when you hear the name Gideon, ang maabot sa imuhang unahuna dayon kay 300 men, gipildi ang mga hundreds of thousands na men sa Midianites. It's amazing story. Di ba? Pero, diri ko gidala ni Lord na when God, balik sa ta, when God is in your backstage, breakthrough is in your stage. Unsa ba dining backstage, mga igsoon?
Unsa man ning backstage? Tanaw na to, ang backstage mo na siya ang likod sa stage. Kung naa ka sa concert igsoon, mo ni kasagarang itsura sa backstage. Kita ninyo? Maklaro ninyo? Ang backstage, gubot, samok, unorganized na adito ang mga boxes, mga props, mga wire, mga make-up, mga bangko, nagkakatag-katag na dito ang backstage. Hello? But the front stage, the stage, looks like this. Hindot kitanawon. Ang audience mo pakpak. Wow! Oh, kundi ka sa lights! Woo! Grabe! Uy, nindot ay! Amazing! Nindot kayo ang front stage. Pero balik ta sa backstage. Inana ang itsura sa backstage. Gubot, samok, di ka kasabot. Hallelujah. Gusto ko pasabot ang umaigsoon? Gusto ko pasabot ako sa inyo, ha? Because sometimes, most of us, we only appreciate the front stage. Ang victory, ang provision, yung nagkakotse ka na, yung nagkabahay ka na, di ba? Katong medyo okay na yung kinabuhi, the stage, those are the front stage. Sa life ni Gideon, ang iyang front stage, ang iyang stage kay gipit, nangapildi ang mga Midianite. Hurot sila tanan, nagdagan, nangaratol ang mga Midianite, napildi sila. Nindot kay victory ni Gideon, those are the front stage. Pero kabulo mo sa backstage ni Gideon, katong time na kinahanglan niya i-let go ang mga men niya. Kaya gisugo siya ni Lord i-let go. When Gideon has to say goodbye to some of his close friends sa gera, kaya ni-decide na muhawa. Have you feel na-feel ni Gideon that time na maingon ang iyahang kauban nga Gideon? Basig mo na ning last na tong kita. Pasensya na ka kung dili may makauban sa imo hangtod sa katapusan. Kasi natin mo gibiyaan mo sa inyong higala, gibiyaan mo sa ibang tao. Those are the backstage. Ang mga pain, ang hurt, ang rejection, ang struggle, backstage to na kinahanglan i-let go ni Gideon kay mo'y sogo ni Lord. Sakit sa part ni Gideon pero kinahanglan niya i-let go. Kana bitaw naka-i-let go, sakit. Pag naka-i-let go, painful kayo. Lord, best of friends! Di ko kaya! Yeah? Those are the backstage. Katong mga moments nga nihilak ka, kaya sige kang ampo, o healing, sige kang ampo, Lord, tubagin mo ang mga pag-ampo. Those are your backstage. Kung time na ikaw ra nag-inusaran, niluhod ka sa Ginoo, i-pour out mo kay Lord tanan, backstage to. Hilak ka sa imong kwarto, nga di ka kasabot sa imong gibati. Lord, ganun ginani man akong gibati. Lord, ako sabot, Lord. Backstage to nimo. Kaya ang backstage igsuon, samok, gobot, and sometimes, dili mo masabtan sa plano ni Lord. Kabalo mo sa mga backstage si Gideon? Isa sa mga backstage ni Gideon is when he has to trust a plan that doesn't make sense. Kinahanglan niya mo salig sa plano nga murag, why klaro?
backstage to ni Gideon. Kung sa may backstage ni mo igsuon, kung sa ang backstage ni mo, katong time na di ka kasabot sa imong kinabuhi. Di ka kasabot nga nung ginaalaw ni Lord sa imong life, nagtinarong munta ka ng alagad, kanong gitugutan ni Lord na many people appreciate the front stage, the victory, katong time nga gibless na mo ni Lord, pero ang mga tao wala nila nakita the struggle behind it. Hallelujah. But here's the thing. Ug mo ni dapat natong sabton mga igsoon that the director is in the backstage. He knows the beginning to the end. Ang director kabulo na siya unsay end sa show. Amen. Nagkayagaw man ang likod, nagkayagaw man ang backstage, but the director is in the, hallelujah, is in the mess. Director is fixing kung sa kinahanglan tarungon. Ang director nito, ginatangtang kung sa kailangan tanggalon. Hallelujah! Because when you trust the director, hallelujah, if you allow the director to manage the backstage, there is breakthrough in the front stage. Amen. Kung tugutan lang nimo ang director na mo manage sa imuhang backstage, na ay kadaugan sa imuhang front stage. Woo! Hallelujah! Dili mo masabtan nganong usahay karon nagkagubot pa. Dili mo masabtan nganong inanay man ni Lord. Grabe man struggle, grabe kalisod na ni Lord. Dili mo masabtan kay nga naman naa day plano ang direktor sa kinabuhi. He knows the beginning to the end. Why? Because the director is the Alpha and Omega. The beginning and the end. Hallelujah. Amen. One day, pag maabot na ka sa front stage, ayaw kalimot kung sa gihimo ni Lord sa imuha sa backstage. Ang proseso ni Lord sa imuha sa backstage, ayaw kalimot igsuon. Amen. Kay dito ni mo ma-realize, Lord, it's not about me. It is less of me, it's more of you. Kaya naman, kato nagkayagaw pa akong kinabuhi, ikaw rin ni tanan, Lord. Ikaw biyang ning lihok. Ikaw biyang ning tabang sa ako. Hallelujah. Look at this. Next, tanaw na ito mga igsuon. Your backstage may seem messy, but it's in the backstage that God works. From mess to miracle, from test to testimony, from victim to victory. Amen. That's why learn to trust God in your backstage. Learn to trust God in your backstage. O sa ingon sa Psalm 20 verse 7, some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Hallelujah. Why we need to trust in the Lord? Because this is God's promise for us. Numbers chapter 23. Mo na saad sa Ginoo sa tuwa. Mo na kinahanglan mo salig na sa iyaha. Verse 19. God is not human that He should lie. Dili mamakak si Lord sama sa tao. Ang tao mapakyas siya ang promises, but si Lord, di siya mapakyas siya ang mga saad. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Woo! I believe some of you here, you will live
in the fulfillment of the promises of God. Karong tuiga, you will step in, you will lead, you will stand in the promises of God in your life. Amen! Tindugan nimo ang mga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Verse 20, ano siya? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. No misfortune is seen in Jacob. No misery observed in Israel. Nga naman, the Lord their God is with them. Amen. The shout of the King is among them. Palakpakan na itong buhay na Diyos. Let's all stand, mga ison. Maligdog ng tanan, mga ison. I want you to worship the Lord. Shout to the King is among us.